Given the reason ha, yung sasagot ha, given the reason, taas ng kamay. Dapat may reason. Kung nagtaas sa kamay si Jameson, anong sagot mo Jameson? Pag mali ang reason, mali. Ano po, papunta sa right. Bakit? Kasi po yung bata sa right, pinaka-right, tingin sa right po. Yung lalaki po. Ano na? Kasi? Kasi po yung lalaki sa pinaka-right, tingin sa direction. Okay. Yung head po din na papunta sa right. So meron din nakatingin sa kaliwa. Ano po, answer ko ba? Sofia. Po. Papunta po sila sa right. Tapos yung mga bata po parang sinusundan po nila yung tingin nung yung nadaanan po nila. Parang ganun. Okay. Joyce? Pa-left po. Why pa-left? Kasi po yung pinto po ng bus is nasa right po sila. Which means we're looking at the left side po ng bus. So hindi visible yung door? Yes po. Kasi pag papuntang kanan, di ba? So dapat kita yung pinto. So, ibig sabihin, papuntang kaliwa yan. Di ba? Okay, so panalo si Joyce. Joyce, bigyan mo ako ng GCash number ha, sisend kita. Totoo Okay. po ba? Nauna. O send mo ha, tapos mamaya send kita pagtapos ng klase natin, okay? So magka-class muna tayo, siyempre. Okay, so doon tayo sa ating lesson. So ang pag-usapan natin ngayon yung format. Yung outline, the format of the research. And of course, at this point in time, you have been writing your introduction and background of the study. Diba last time, pag-usapan na natin yung background, yung intro. But I'm going to show first the format. Format lang ng chapter 1 na. Isa-isa lang tayo. Chapter 1 muna tayo. So this is the format or the outline of chapter 1. By the way, we are here sa ating syllabus, no? Based sa ating syllabus, andito tayo sa describing, designing, writing the title. So we have the titles. We are here in describing the background of the study. So after the title, we are now going to write the intro. Then after the intro, we're now going to write the background of the study or the BOS. No? So this is based on our syllabus. And ito yung outline ng ating chapter 1. Chapter 1 lang muna. We have 5 chapters. At ang chapter 1, ito yung kanyang laman. Ito yung kanyang outline. Of course, is by order tayo. Introduction muna yung ating sinusulat. Then after that, the background of the study, the theoretical framework hanggang sa conceptual. So pag sinabi nating, para hindi tayo masyadong nagtatagal pag nagdi-discuss na. When we say BOS, background of the study. When we say TF, theoretical framework. When we say CF, sorry. When we say CF, that is conceptual framework. When we say SOP, statement of the problems, objectives, the scope, the significance, and the definition of terms or the DOT. So pag sinabing DOT, hindi yung Department of Transportation. DOT is the definition of terms. So yun ang laman ng ating chapter 1. Yun ang ating bubuuin. So ngayong araw, you have been writing, di ba? Nasulat yun na yung introduction, meron na akong guidelines how to write the introduction. I have the video recording. Then we have the in-class discussion last time how to write yung mga intro. Okay? But daanan muna natin, no? I-review natin for correcting yung mga intro or BOS background the study na inyong nasulat. Ito naman ay nabanggit ko sa aking video recording, no? But we have to repeat the discussion.
ito yung mga approved titles, no? Just in case that you are missing something, these are the titles na na-approve natin from group 1 hanggang group number 5. So ito at least based on the suggested or chosen titles ng group 1, then I just refined or improved yung mga titles na yan. So lahat naman kayo alam ng titles na kasi you have been writing your intro, and your intro should be based on the title, di ba? Example, we have chosen last time yung mga keywords or phrases kasi the importance of keywords or phrases, no? Doon iikot ang inyong mga introduction. So you should have chosen yung mga words or phrases sa inyong mga titles, no? So let's move the slide. So firstly, ito yung unang sinulat nyo dapat. By the way, before the intro, important meron kayong title slide. Kasi dyan natin malalaman kung anong title nyo. In correcting the intro or the BOS, dapat alam ko at least yung mga titles nyo. So, I have uploaded the template. So, dapat pag nagsusulat kayo ngayon, nasa template na. Diba? Have you seen the template na na-upload ko? Doon ka na diyan ang gagamitin ng template in writing your chapter 1. So, dire-diretso na tayo, no? Dagdag lang kayo ng dagdag dun sa template na na-upload. Example, you have written the intro, the BOS, nasa template na siya. Para pag nagdadagdag ng mga writings, idadagdag nyo lang dun sa template, no? So, isang template na gagamitin, isang file lang yung i-maintain para tuloy-tuloy ang pagsulat. Kumbaga, idadagdag nyo lang. The title, nasa template, ito yung title slide, mayroon siyang pangalan, di ba? The font size is 14. Yung title siya dapat ay all caps, naka-bold face yung title nyo, then naka-14 ang size niya. Then edit nyo lang to of course, this one is from previous, but you should have edited this one. So hindi sa research education. Ang title ng subject is a practical research. Submitted, presented. Ganon, no? In partial fulfillment, so ito babaguhin nyo rin. Baka di na edit to. In partial fulfillment of the program senior high school ABM strands, no? And you should have written here yung mga pangalan ng mga members niya. And this one is December or November 2020. Depende kung what is the end of our class, no? November ba tayo or December? Percent, no? So yan lalagyan dito yung end. Kumbaga ito yung date dito, that is the date that you should present or defend yung inyong mga research. And that is a title slide. And let's go to the chapter 1. Important sa akin yung pagkakasulat chapter 1 Chapter 1 hindi siya naka all caps. Pero yung title, the background and the prominence background dapat naka all caps at naka bold. Yung introduction hindi siya naka all caps pero naka bold face ang word na introduction. Okay? And in writing this one, so macro, ulitin ko, macro to micro, ibig sabihin, pag meron kang maraming variables, lahat ng variables mo, lahat ng mga keywords, ang babagitin muna sa first few paragraphs ay global. Example, meron kang 5 keywords, no? You will discuss first global perspective. Para dun sa mga keywords na yan, example, the first 5 paragraphs of your intro are global. Global for all the key words or phrases na. Then the succeeding paragraph, example, paragraph 6 to 9 ay Asian o regional perspective. Okay? Tapos yung last few paragraphs, example, paragraphs 11 to 14 ay Philippine setting na or Philippine perspective. Yan tinatawag nating global to local or macro to micro perspectives. Kumbaga, malawak muna siya, then slowly, we are narrowing down to the Philippine setting, no? Yung mga sinusulat niya.
And of course, you are getting materials from the internet, from online sources, but don't forget the paraphrase, no? Pag sabi natin yung paraphrasing, pag may nakita kang maganda sa internet, then you should write in your own word para hindi ka ma-plagiarize. Pero, pag nagkumukuha ka, dapat yung mga sources mo nililista mo. Example, website, sino yung author, anong taon, okay? Ano yung title ng articles. Kasi ilalagay natin sa bibliography sa dulo ng inyong mga sinusulat. Okay? And don't forget, pag kami nakuha, then you paraphrase, don't forget sa i-cite or i-citation. Pag sabing citation, we mention, we credit yung pangalan ng author na pinanggalingan, no? Nung ating article on site, from ebooks, from books, from magazines, sa author. So ganito ang citation. If you can see in your screen, example ito, itong article na to ay galing sa website. Ang kanyang author ay si Asturkar 2015. You mention the surname and you mention the date of publication. Okay? Pero itong research na to ay 2000, matagal na to, no? Kaya 2015. Pero pag kumukuha ng mga articles sa online sources, yung 5-year residency rule na tinatawag natin, no? Kumbaga yung mga references nyo ay 2021. O sige, 2020. Pataas. 2020, 21, 22, 23. Kasi pag masyadong matagal na yan, obsolete na yan. Or hindi na sa updated. No? Kaya yung tinatawag nating 5-year residency rule sa research. Okay? So we always citation. No? Then, next slide tayo. So, continuation lang to ng ating intro. So, sir, gaano ba kahaba introduction? Mga doctoral student ko, ang intro nila mga 5 pages eh. No? Tapos ang kalang BOS ay 3 pages lang. Pero sa inyo, sige, kunti lang. Bawasan natin, no? Ang intro, mga 3 pages. Yan, no? Tapos ang background of your study, mga 2 pages lang. So, iniklaan natin, no? Now, so, consistent tayo, guys. Lahat ng paragraph. Pero lang pag siyempre pag yan ay sariling word mo, hindi ka na magsa-citation. Pero pag ikaw ay aminado, you admit that your writings here sa intro ay galing sa mga literature, libro, e-books, online sources. Don't forget to get the author. Kasi pag wala kang kinuhang author, ibig sabihin wala kang lalagay citation sa dulo ng paragraph mo, ibig sabihin inaako mo, sinasarili mo yung writings na yan, no? So, pag nakita ng author yan, ng original author, tapos hindi mo na-credit, so plagiarism ang tawag natin dyan. No? Ang citation, guys, palagi pwede sang sa dulo ng inyong paragraph, like this one, no? Parenthesis, then the surname, the comma, then the year of publication. Then parenthesis ulit, then period. Don't forget the period, no? Yan ang citation. So, lahat sila ay pare-pareho, no? Pero lang pag marami kang author, example, si Bato. Ang author dyan, 3. Pag 3 or more ang author ng iyong literature, gumamit ka ng et al. Ibig sabihin ng et al, maraming author niya, no? So, example, si Bato, may kasama siya. 3 silang author dyan. So, Bato et al ang ginamit. Bato et al 2017. Right? Pag 3 ha, sir, paano naman pag 2 author lang? Pag isang author lang, di si Bato 2017. Pero pag 3 author sa pataas, Bato et al. Sir, question, paano pag 2 lang yung author? O pag 2 author, example, si Bato tapos Cortez. So, Bato and Cortez 2017. Yan ang 3 klase ng pag-citation, no? Pag isa lang, Bato 2017. Pag 2, Bato and Cortez 2017. Pag marami, 3 pataas, Bato et al. 2017. So you will notice, guys, lahat ng lahat ng mga paragraph ay meron silang citation sa dulo. Itong tinatawag tayong citation, no? Yung parenthesis, Bato 2017. Yan tinatawag natin citation.
Yan yung pag-mention o pag-credit doon sa author ng mga binasa niyong literature. So lahat consistent. Sir, okay lang bang maraming citation? Okay lang. Ibig sabihin, pag marami kang citation, ibig sabihin yan, marami kang binasa sa iyong intro. Pag isa lang kasi yan, ibig sabihin, isa lang ang binasa mong author, di ba? So pag marami ang citation, talagang you took the time, you took the effort to read many literature. No? Yan ang reasons bakit nagsa-cite tayo. Okay? And ito lahat ay yan guys, macro to micro yan. Macro to micro. Ibig sabihin, yung mga last paragraph, it already refer to local perspective. Philippines, no? Pwede nga Quezon City lang eh. Mas maganda yung mas na-narrow down mo into Quezon City. Yung ginagawang intro. Now, the background or the BOS, the background of the study. So, mas maikli ang background kaysa introduction. No? Example, pag meron kang 3 pages ng intro, mga 2 pages lang yung BOS. No? Pag meron kang 5 pages or meron kang 4 pages ng intro, ang BOS mo ay mga 2 pages lang. So, significantly shorter ang BOS kaysa introduction. Now, ito yung intro. Background the study, naka-bold face yan. Hindi siya naka-all caps. Pansinin nyo baka mamaya hindi siya baka mamaya na-all caps nyo, tapos naka-bold face pa, no? So, hindi sa all caps, pero naka-bold face yung background of the study na word. Then you write in your BOS, may 3 paragraph ang background of the study. No? I have mentioned this one sa ating video recording. Ang first paragraph ay yung history tapos background nung problem or nung study mo. History and background of the study ang nakalagay sa first paragraph. Example, ano yung kanyang history, yung kanyang pinanggalingan, bakit mo siya pinapag-aralan, no? Yung local perspective, pag sinabing background or BOS, local or Philippine perspective na tayo, hindi na sa global. Kumbaga, kung saan ginagawa yung study, diyan ang ating background. Sa Philippine setting, or pag-company yan, yung local company na pinag-uusapan natin, no? So, mas localized, no? Pag sinabi nating background. First paragraph, you write the background or the history of your study. No? Din sa second paragraph, tingnan natin yung kanyang background. No? So, yun. Yung kanyang second paragraph, gusto nyo mamaya, hanapin to ng panelist. Ang second paragraph ay yung mga problems, challenges, yung significance, or yung mga development dun sa iyong ginagawang study. Kasi we mention the problems, pero yung mga significance, binabanggit din natin. Sa paragraph number 2 yan. Okay? Ang paragraph number 1, the background or the history. Ang paragraph number 2, the problems, the challenges, the significance, or advancement in study, no? Doon sa topic na napili mo. Example, you are talking about dito, problems. No? Addiction, drug addiction, ganun. Juvenile delinquency, drug addiction. Ano yung mga problems about drug addiction, mga significance, ano yung mga advancement sa study na yan. No? Yan minimension mo sa iyong second paragraph. Din sa third paragraph naman ng iyong study, yung last, no? Kasi pwedeng sir, 3 na ba eksakto? Ay, hindi naman 3 eksakto. Pwedeng paragraph 1 and 2, the history and the background. Gano'n, no? In paragraph 3 and 4, the challenges and the problems and the significance. In paragraph 5 and 6, yung last paragraph. Basta pagkakasunod-sunod guys, ganun.
history muna in background. Susunod ay yung mga problems and challenges and significance. And the last paragraphs are the output, the result, the objectives of the study. Yun ang magkakasunod-sunod, no? Pag tatlong paragraph yan, yung third paragraph ay yun na nga, di ba? The output, the result, the objectives, the goals of your study. Yun ang pagkakasunod-sunod. History, background, pangalawa, the problems and challenges and significance, din pangatlo, the output, the result, the objectives or the goals of your study. Yun ang pagkakasunod-sunod. So, never mind kung marami kang paragraph, sabi ko kanina, pwede yung first 1 and 2, the paragraph, the history and the background. Then third and fourth paragraph, the challenges and the problems. Then 5 and 6 paragraph, the output, the result, the objectives of the study. Basta yun ang pagkakasunod-sunod. No? Ibig sabihin, pag may yung output ng inyong study, ngayon pala, hindi mo pa siya gagawin kasi wala ka pang output. So pag natapos mo na yung study mo, nasulot mo yung chapter 5, saka mo idadagdag yung third paragraph ng iyong background of study. Kasi yun ang output, no? Pag meron ka ng output, idadagdag mo na lang siya sa iyong background of the study or third paragraph ng iyong study. Okay? Yun ang ating sunod-sunod na. So, you have questions? Teka nga pala, represented ba dito ang group 1? May group 1 ba dito? O walang group 1? Meron. Meron Sophia. po, sir. Okay. Group 2 meron ba? Group 2. Okay, si Princess group 2. Group 3. Wow, walang group 3. Kahit isa. Group 4. Okay, si Kathleen, Jillian, group 4. Group 5. Okay. So may group 5. So group 3 lang. Group 3 lang yung wala. Tama ba? Walang group 3. Sir, ako po group 3. May group 3 ba? Ay, group 4. So lahat ba kung lahat ayan, no? So ang worry kasi dati, dito, pag walang representative ng isang particular group, so hindi na pakinggan yung ating di ba 5 sila? So kahit isa walang representative, yun ang mahirap. Walang nakakuha ng ating discussion for today, okay? Now, may tao sa lobby ha, pero ng oras na, hindi ko natatanggapin to. Okay? So nakita niyo naman yung ating oras, guys, sinasabi ko ha, limited ang ating time. So you stick with the deadline palagi kasi ito ganito karaming chapter 1. Chapter 1 pa lang yan ha. Meron tayong 5 chapters. Right? So yung deadline ko, you stick with the deadline as much as possible. You stick around the deadline. Madilim man yan, isang araw lang. Okay? Kasi based sa experience, no. Hindi natatapos minsan sa loob ng isang sem eh. Yung isang research, no, baka matagalan kayo, umuulan pa naman ngayon. Tulad sa sa kong school, hindi siya makapag-survey kasi nga because of the weather disturbance. Hanggat maaari, no, i-stick with the deadline para hindi na nadidelay sa ating maginagawang writings ng chapter 1. So medyo marami tong chapter 1. Marami siyang parts, no. I know sa inyong previous research din, 'di ba? You have taken this one, ang chapter 1, ganun talaga karami yung kanyang mga parts. Ito naman ang pinakamaraming part, chapter 1 lang naman yan.
maikli siya, pero madali siyang gawin, pero marami. Nasa 1 and 2 pa lang tayo, okay? So may question ba kayo? I have taken the attendance. Meron ba kayong question? None po. 9 so far. Okay. Sige. Pag wala na kayong question, so meron kasing akong klase, baka mahirapan din silang pumasok sa aking klase ng alas 2. So I will give them the time to enter the classroom. Okay. So for the meantime, this has been Dr. Cortez signing off.